panibagong ganap, panibagong video, panibagong araw, nakaka-stress, char. Eto na naman po tayo. I-share ko pala sa inyo guys yung nangyari doon sa Gcash ni Daddy. Para po sa mga first time user na mag-open account ng Gcash. Ito po, kasi nag-aasikaso pa kasi ako sa gusto ko sa mami. Ang nangyari kasi sa Gcash niya is since kailangan sa trabaho niya kasi kailangan ng amo niya na masasenda ng pera. Bank to Gcash dapat. Wala siyang Gcash. Hindi niya pwede gamitin yung Gcash ko kasi yung Gcash ko ay ginagamit ko sa tindahan for transaction sa cash in, cash out, tsaka sa load. Kasi meron akong national ID. So, nakagawa ko ng Gcash account. Siya kasi, halos wala siyang time. Wala siyang vacant day. Talagang Monday to Sunday yung pasok niya. Bira lang siya magkaroon bira lang siya mawala ng pasok sa Sunday. Pero, wala namang open ng Sunday para mag-ayos ng national ID. So, napilitan siyang gumawa kasi nangyari sa kanya, yung hiniram niya yung national ID ng kapatid niya, tapos ginamit ko sa Gcash. So, meron na siyang Gcash. Nung pumasok na yung transaction sa pera, tapos yung mga materyales na gagastos kasi siya ng materyales. So, papasok ng amo niya yung pera doon sa Gcash. Siguro, sa mga ilang buwan na dumaan, na transaction nila is sending money, tapos para siyang napuno, tapos nag-on hold siya. May mga magkano pa yatang pera yun, hindi niya nakuha kasi nag-on hold at hindi niya na rin mabuksan dahil yung Gcash na ginagamit niya is hindi naman kanya yung ID na gamit, tapos hindi rin kanya yung pangalan. Ang nangyari kasi sa kanila is dalawang number sa kapatid niya tsaka sa kanya. Tapos, balik 3 number yun eh. Sa asawa ng kapatid niya, sa kapatid niya, tsaka sa kanya na number. Pero iisang pangalan yung 3. Tapos, iisang national ID ang gamit. Pero pare-parehas na pangalan. Tapos, siguro yung kanya nagkakaproblema kasi nga malaking pera yung pinapasok. Siguro mga 50,000, 60,000, mga ganun. Tapos, tapos kakash out, pambili ng materyales. Or pansahod sa mga tao, doon na rin dinadaan kasi yung amo niya nasa Batangas, tapos nandito sila sa Antipolo gumagawa. Nag-on hold yung account niya, tapos kailangan niya ng Gcash, hindi niya pwedeng gamitin yung akin kasi ako may sariling transaction dito sa tindahan. Tapos napilitan siyang gumawa ng national ID, sinamahan ko siya, tapos nakapag-open siya ng Gcash niya, lately lang din. Yun. Tapos, as in, sarili niya na. Tapos, sinabihan ko siya na, dapat sarili mo ng Gcash yan. Huwag mo na i-share yung ID mo. Huwag mo na rin ipapahiram sa iba. Huwag mo na ipapagamit sa iba. Dapat sa'yo lang. Kasi, malalaking transaction yung ginagamit niya. Kung kayo po ay may negosyo, may tindahan, may business, or sa trabaho niya is kailangan ganyan, katulad niya per month, tapos kailangan may papasok na pera malaki para i-cash out, pambili materials, kung kayo ay nagpapasahod gamit ang Gcash, make sure po natin na solo po natin yung national ID, hindi po natin siya papahiram sa mga any transactions, and solo din po natin yung Gcash account and name, wala po tayong isi-share. Dapat solo po lahat yun kasi pag may shineran po kayo, tapos mabibigat po yung transaction na kailangan nyo dalhin or ilabas, make sure dapat solo nyo kasi pag may kahati kayo, mag-on hold po yung account, tapos after a month or year siya bago ma-open, so sobrang tagal, tapos kailangan nyo na. So ganun lang po. Tapos kung hindi nyo naman po nakukuha paano po yun, hindi nyo nakukuha yung national ID, tagal na hindi pa nakukuha, okay lang po kahit hindi nyo po siya makuha, search nyo lang po yung egov.ph, www.egov.ph, tapos mag-register po kayo doon gamit ang Google account nyo, tapos yung may nilalagay po kasi doong password, yung MPIN, so dapat hindi nyo po makakalimutan yon. Example lang, MPIN mo doon is birthday mo, 1997, huwag nyo po siyang kakalimutan at huwag nyo rin po i-share para solo nyo lang po yun. Tapos, pwede nyo na siya gamitin kahit saan. Kasi, yun ay po magiging parang national ID nyo, pero nasa cellphone siya. Tapos, tuwing kailangan nyo ng ID, papakita nyo lang po yung cellphone nyo na may egov.ph. Makikita na po doon yung ID, national ID. Tapos, kung wala ka naman load,
ang gawin mo, habang may load ka, screenshot mo na yung national ID dun sa e-go. Para kahit wala kang load, yun na lang ipapakita mo yung screenshot. Yun lang guys. Awareness po para sa lahat na dapat solo nyo po yung account nyo. Pero kung nag-scatter lang naman kayo or naglalaro lang sa mga cellphone nyo, nagamit ay Gcash nyo, okay lang yun. Yun na lang ang gamitin nyo. Pero kung mabibigat po yung transaction nyo, kung may mga tindahan kayo, transaction na mabibigat sa trabaho nyo, papasahod, nag-Gcash, nagsisend ng money na malalaki, make sure po na solo nyo po yun ha. Huwag po kayong magpapashare ng national ID at any account kasi mahirap po mag-on hold ang account. Sobrang hirap po. Tapos hindi nyo na po siya agad-agad mababawi. Siguro after a year or talagang forever na siya nakasara at kailangan mo na gumawa ng account. So sayang po yung mga pera na nakapending dun sa loob mo.